Lately napapansin ko, sobrang stress ng misis ko. Isang taon na yung baby namin at nabinyagan lang nitong month. Nasa bahay ang misis ko, full-time housewife siya. Siyang nagluluto, naglalaba, nagpaplansya, naglilinis ng bahay at nag-aalaga ng bata. Nag-work ako sa manufacturing company dito sa Santa Rosa bilang supervisor, kaya most of the time pag uwi ko, kain, then mag-cellphone na lang at magpapaantok para makatulog. Lately kasi napansin ko, yung wife ko parang lagi siyang galit, sarcastic at laging pasigaw kung sumagot. Hindi ko na alam kung anong way ang pakikipag-usap ko sa kanya kasi kahit nagsasalita naman ako ng maayos, palagi siyang nakasinghal. Last time lang to nangyari. 10 PM na ako naka-out kasi sobrang dami kong paperwork, kaya need kong mag-extend. And then after ng work, nagkayaan kami magkaka-workmates na kumain sa labas. Since medyo malayo yung napuntahan namin, kaya mag 1 AM na ako nakauwi. Pag uwi ko, galit na galit ang misis ko. Hindi man lang muna ako pinapasok ng bahay at doon ako pinagtatalakan sa labas. Nakakahiya sa subdivision at tinutuluyan namin. Kasi halos tulugan ng mga tao at talagang rinig na rinig ang bunganga ng misis ko. So dahil alam kong kasalanan ko naman, hindi ko na lang siya pinatulan para hindi na lalong humaba at magtagal pa ako sa labas. Hanggang pagdating namin sa loob ng bahay, ay sinisigaw niya pa rin na gutom na daw siya at ayaw daw niyang nalilipasan ng gutom kasi nagdidilim ang paningin niya. At huling kain daw niya ay lunchtime. Medyo late din kasi ang sahod ko that time. Wala rin naman akong pera kaya hindi ko na rin siya naiwanan ng pera noon. At habang kumakain kami, medyo nasa mood na siya kaya okay na ulit kami. Nagpaalam ako na iinom muna kasi pagod ako pero pakiramdam ko hindi ako inaantok. Pumayag naman siya agad kaya agad bumili ako sa labas para makapag-inom. Ang asawa ko hindi nakakatulog hanggat hindi ako katabi. Dahilan niya sa akin ay panatag daw siyang nakakatulog pag nakahiga na ako sa kwarto. While umiinom na ako, inabot ako ng 4 AM sa labas. Rinig ko laga-baga ng pinto sa kwarto at diretso siya doon sa pwesto kung nasaan ako. Pinagsusuntok niya ang ulo niya at she's telling me na wala na daw akong konsiderasyon. Puyat na daw siya kakaantay sa akin, pati ba naman daw sa pag-inom ko'y mapupuyat pa raw siya. Nilimpit ko ng pinag-inuman ko at natulog na rin. Hindi ko alam kung reasonable ba yung ganong ugali na pinapakita ng asawa ko o dahilan na lang ang postpartum. Mabait ang asawa ko at mapagbigay, ultimo susuotin ko sa work ay nakahanda pero hanggang kailan ba ako magpapasensya sa pagiging mainitin ng ulo niya? Normal lang ba to sa mga nakaranas na magkaroon ng postpartum? Gusto niya na ring umuwi sa kanila kaso ayoko kasi malalayo ako sa anak ko. Letter sender, Jason ng Santa Rosa, Laguna. Minsan kasi sa perspective ng isang asawa na nagwo-work, mas madaling mag-stay at home. Pero ang totoo, mas dobling hirap mag-stay at home wife or husband. Lalo na sa mga family na may maliit pang junakis. Very depressing maiwan sa bahay ng ilang oras nang walang masyadong kausap. Biruin mo na lang, kausap mo buong maghapon yung anak mo na 1-year-old na hindi naman masyado pang nakakaintindi. Wala kang masyadong social activities, routine ang gawaing bahay, araw-araw mag-iisip ng lulutuin. Swerte mo pa nun kung may budget. Walang rest days, sleep deprived ka pa, no wonder maloloka talaga ang misis mo sa bahay. Kaya konting pag-unawa at konsiderasyon din sa mga stay-at-home partners. Tao rin kami napapagod, nadidepress, need rin namin ng kaunting pahinga at pang-unawa. Kahit konting lambing lang pampabawas ang pagod, hindi yung sasabay pa sa init ng ulo namin. Kailangan din naman namin na ma-feel na appreciated kami gaya nyo pag nasa work. Same feeling na gusto nyo ring ma-appreciate ng boss nyo yung mga efforts nyo. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Yes, confirm na may postpartum ang misis mo at ikaw naman ay may attitude. Umpisa pa lang tagilid na pagka uwi mo kain then sipi lang habang antukin. Gumagawa ka kasi ng mga bagay to trigger her emotional imbalances Actually, alam mo naman lahat ng ginagawa mo. Kumain ka with a coworker until 1 AM with your hungry waiting wife. Strike 1. Uminom ka outside your house kahit alam mo hindi siya makatulog nang wala ka sa tabi niya. Strike 2. Sumulat ka sa akin kahit alam mo naman kung hindi mo yun ginawa, walang sasabog na bomba. Strike 3. Between the two of you, ikaw ang kailangang umintindi at kasama sa pag-intindi, yung iiwasan mo yung mga actions to trigger her emotionally. Huwag naman sana tayong tatapak ng tae at magtatanong kung bakit mabaho yung tsinelas natin. Kerry?